Okay, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon ito na kukunin po natin sa aklat na God's Amazing Grace. Ito po ang ating daily evening devotional book. And tayo po ay pangungunahan ni Sister Sweet Pidere sa ating pong pag-aaral ng ating pong devotional sa hapon ito. Pero bago yan, tayo po ay pangungunahan ng opening song at susundan po yan ng opening prayer ng ating pong kapatid na kasali sa Zoom, si Sister Tricia. And mapapakinggan na po natin ang ating pong tagapagsalita. So, and kung meron pa po tayong oras at kung meron po kayong nakitang pwede nyo idagdag sa ating pong pag-aaral ay maaari lang po kayong magdagdag at closing song and closing prayer ng ating pong speaker. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song. Tayo po ay mag-aawitan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, ng tahanan niyo po ay nasa kaitaasan ng langit. Maraming salamat po sa pagpapala niyo po sa amin sa araw na ito, sa pag-ingat pagkapit ninyo po sa buong maghapon at sa muli niyo po invite sa amin upang kami magtipon-tipon sa pag-aaral at pagtinayin niyo pero sa nawa po Ama, kayo po ang manguna na maulungan po namin mabuti ang inyong mga salita at matingin po sa aming mga puso't isipan. Tulong kami nawa na lumago bilang mga Kristiyano, maging pagpapala din naman sa iba. At humingi po kami Ama ng kapatawaran sa aming pagkukulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, maraming pong salamat. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral. Tawagin na po natin ng ating pong speaker.
Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo naman po muli ay mag-aaral ng ating evening devotional sa libro pa rin po ng God's Amazing Grace, March 25, na may pamagat, Come in Humility and Holy Fear. Ang ating key text po ay makikita sa Psalms 89 verse 7. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. Humility and reverence should characterize the deportment of all who come into the presence of God. In the name of Jesus, we may come before him with confidence, but we must not approach him with the boldness of presumption, as though he were on a level with ourselves. There are those who address the great and all-powerful and holy God who dwelleth in light and unapproachable, as they would address an equal, or even an inferior. There are those who conduct themselves in his house as they would not presume to do in the audience chamber of an earthly ruler. These should remember that they are in his sight, whom seraphim adore, before whom angels veil their faces. Before whom angels veil their faces. God is greatly to be reverenced. All who truly realize his presence will bow in humility before him. So, kinakailangan ang karakter na nasa atin na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon ay kinakailangan na meron tayong pagpapakumbaba at meron tayong paggalang sa Kanya. Kasi yun ang pagpapakita natin na sinusunod natin ang ating Panginoon. Kinakailangan na pag lumapit tayo sa Kanya ay meron tayong confidence. Pero hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na lalapit tayo sa Kanya with boldness, but with humility and reverence. Kasi minsan, hindi nawawala sa atin bilang mga tao. Minsan, parang iniisip natin na kapantay natin ng Panginoon, gano'n. Pero wag po namang mangyari sa atin na ganun yung iisipin natin. Some think it a mark of humility to pray to God in a common manner, as if talking with a human being. They profane his name by needlessly and irreverently mingling with their prayers the words, God Almighty, awful, sacred words, which should never pass the lips except in subdued tones and with a feeling of awe. So, may iba na iniisip nila na ang tanda ng pagpapakumbaba pagpapakumbaba sa pananalangin ay yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon na as if we are talking to a human. So, hindi yun ang tanda na humility. Kasi ang tunay na humility sa ating Panginoon ay ginagalang natin siya, nagpapakumbaba tayo, nagpapaturo tayo sa Kanya, at nakikinig tayo sa Kanyang mga salita. Ang daming mga tao na imbis na hindi sana yun pwedeng sabihin sa pananalangin ay yun pa rin yung sinasabi. Tulad ng God Almighty. Sabi ito, awful sacred words which should never pass the lips except in subdued tones and with a feeling of awe. So, kinakailangan kapag tayo ay mananalangin, iwasan natin yung mga salita na irreverently siya doon sa pananalangin natin. It is a heartfelt prayer of faith that is heard in heaven and answered on earth. God understands the needs of humanity. He knows what we desire before we ask Him. He sees the soul's conflict with doubt and temptation. He marks the sincerity of the suppliant.
He will accept the humiliation and affliction of the soul. To this man will I look, he declares, even to him that is poor and of a contrite spirit and trembleth at my word. So it is the heartfelt prayer of faith. Yung alam ng ating Panginoon kung yung pananalangin natin ay mula talaga sa ating puso. At kung yun yung naramdaman niya, tutugunin niya yung ating mga panalangin. Tutugunin niya yung ating mga pangangailangan. Kasi ang ating Panginoon, naiintindihan niya kung ano yung mga kailangan natin. Kung ano yung ah, kung ano yung mga gusto natin. So, alam yun ng ating Panginoon. Pero siyempre, gusto niya na humingi pa rin tayo sa Kanya. Nakikita niya tayo. Kung meron ba tayong pagdududa, merong mga tentasyon sa buhay natin. So, lahat ng yun ay nakikita niya. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. He marks the sincerity of the suppliant. So, alam niya talaga, alam niya kasi nababasa niya ang ating mga puso. Nababasa niya kung lahat ng ating pananalangin or yung pagpapanalangin natin, kung sincere ba yun or hindi. It is our privilege to pray with confidence, the Spirit inditing our petitions. With simplicity, we should state our needs to the Lord and claim His promise. So, napakalaking privilege po ito sa atin na makakausap natin ng ating Panginoon or mayroon tayong tao na napagsusumbungan natin. Meron tayong isang Panginoon na napagsusumbungan natin sa mga problema natin, sa mga kailangan natin sa buhay, sa mga problema natin. Pero ang sabi niya, pray with confidence. Kinakailangan lang na manalangin tayo na may confidence. Kasi andiyan siya na nakikinig sa atin. With simplicity, we should state our needs to the Lord and claim His promise. So, kasi dahil nanalangin tayo, kinakailangan na i-claim natin yung kanyang pangako. So, yun yung kagandahan kapag tayo ay palaging nananalangin sa ating Panginoon. O doon na nababasa niya yung mga puso natin, pero syempre, kailangan pa rin nating lumapit sa ating Panginoon. Kailangan pa rin natin humingi ng tulong sa Kanya. Kasi siya lamang ang suppliers, provider, savior, lahat nasa Kanya. Our prayers should be full of tenderness and love. When we yearn for a deeper, broader realization of the Savior's love, we shall cry to God for more wisdom. If ever there was a need of soul-stirring prayers and sermons, is now. The end of all things is at hand. Oh, that we could see as we should the necessity of seeking the Lord with all the heart, then we should find Him. May God teach His people how to pray. Kailangan yung panalangin natin ay punong-puno ng tenderness at pagmamahal. Kailangan na when we yearn for a deeper, broader realization of the Savior's love, we shall cry to God for more wisdom. So, kinakailangan natin na hingin natin yun sa ating Panginoon para mas lumawak at mas lumalim pa yung realization natin sa ating sarili kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. If ever there was a need of soul-stirring prayers and sermons, it is now. So ngayon na yung pagkakataon na tayo ay mananalangin. So, all that we could see as we should, the necessity of seeking the Lord with all the heart, and then we should find Him. Kinakailangan na saliksikin natin yung ating mga puso. At pag sinaliksik natin ang ating mga puso, ay mahanap natin ang ating Panginoon. May God teach His people how to pray. So, ito sa devotional natin ngayong gabi, ay pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, kinakailangan meron tayong pagpakumbaba at
paggalang sa Kanya. Kasi siya ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa libutan. Siya yung tumutulong sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. So, kailangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kapag tayo ay mananalangin at kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, kinakailangan na meron tayong humility at reverence sa Kanya. At yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Okay. Maraming salamat po, Sister Sweet, sa inyo pong pangunguna sa ating pong pag-aaral. So, malinaw para sa atin pong mga ang atin pong pagharap sa harapan ng Panginoon. Ang atin pong title ay Come in Humility and Holy Fear. Ito po ay unang-unang pumapatungkol sa pananalangin natin sa Diyos. Dahil dito po tayo nagkakaroon ng pag-uusap pag-uusap natin sa ating sarili at sa harapan ng Diyos nang mayroong pagpapakumbaba dapat. Pero ang isa sa mga binibigyan dito ng halimbawa ay yung pagbanggit sa pangalan ng Diyos ng binabanggit yung pangalan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero ang nagiging habit ng mga yung binanggit dito, yung nagiging habit nila ay parang common lang nakausap nila yung kanilang kapwa. Diba? Sabi doon, awful sacred words which should never pass the lips except in subdued tones and with a feeling of awe. Ito po yung kinakailangan daw na talagang mayroong matinding pagkatakot at pagkaunawa sa kausap po natin. No, kasi nagiging common na lang daw, nagiging common na lang at dinadyakitan natin ng matatamis na pananalita yung ating mga panalangin at malamig sa tainga na panalangin, pero ang nais talaga ng Diyos ay yung maramdaman natin sa ating panalangin yung pananampalataya na ito ay didinggin ng Diyos. At sa atin pong pananalangin, nandun po yung humility at takot sa Kanya. No, kaya, di ba, napag-aaralan natin yung sanctuary, kapag yung high priest ay pumapasok doon sa most holy place once a year, yung bansang Israel o yung mga nasa labas, ganun na lang yung kanilang paghingi ng tawad. Nanginginig sila na baka mayroon sa kanilang hindi napatawad at yung punong pare o yung high priest ay mamatay. Kasi di ba sa breastplate niya ay halo of light kung tayo ay pinatawad at kung sila ay pinatawad, at shadow kung hindi makalabas yung high priest, sabihin mayroong sa kanilang hindi pinatawad. Kaya ganun na lang yung kanilang matinding pagsaliksik sa kanilang mga sarili. At malalaman nga ng Diyos kung sino yung nagkasala. Diba? Sa kasalanan ni Achan, kung maalala natin, kasala siya. Hindi niya inamin na siya yung gumawa ng pagkakamali. Pero alam ng Diyos, kaya nahayag. At bago lang siya humingi ng tawad nung nalaman na. So hindi na po yun acceptable sa Diyos. So ngayon, sa ating pong pag-aaral, pinapakita sa atin na sa ating bawat pagharap sa harapan ng Diyos, kailangan nandun yung pagpapakumbaba at matinding takot. Hindi takot dahil sa ang Diyos ay kaya tayong patayin, kundi dahil doon sa sabi nga doon sa karunungan na ibinibigay niya sa atin, at siya ay higit sa lahat at nang dahil sa kanyang pag-ibig. So ayaw po ng Diyos na tayo po ay maglingkod ng dahil sa takot. Ito po yung dahilan kung bakit hindi niya pinuksa si Satanas sa langit kung siya po ay magkaroon ng kasalanan, para makita ng mga anghel yung pag-ibig ng Diyos at sila ay sasamba hindi lamang sa takot kundi dahil sa pag-ibig.
sa huli, kung meron pa po bang dadagdag, mga kapatid? Kung meron po kayong idadagdag, pwede po kayong mag-open ng inyo pong mic. Meron po? Ang atin pong kasama ay ang mga kapatid po sa Tumpa Church, Sister Pearl, tapos Sister Tricia, yung kasama natin, letter C. Ito si Estariha siguro. Baka meron po kayong mga karagdagan, mga kapatid. Kung wala niyo po, basahin ko po dito yung sinasabi dito sa last paragraph. Sinabi po dito, our prayers should be full of tenderness and love. When we yearn for a deeper, broader realization of the Savior's love, we shall cry to God for more wisdom. Ito po yung kapag na-realize natin yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng ating pong tagapagligtas, ng malalim at malawak nating ma-realize ang kanyang pag-ibig, tayo po ay hihingi sa kanya ng wisdom, katulad po sa paghingi ng ating pong mga patriarka. Gaya na lang ng ating pong halimbawa, si Haring Solomon. If ever there was a need of soul-stirring prayers, the sermon, it is now. So ngayon po yun. Ngayon po hinihingi. The end of all things is at hand, so that we could see as we should the necessity of seeking the Lord with all the heart. Then we should find Him. May God teach His people how to pray. Minsan, di ba, naisip natin na sana wag nang matuloy yung mga digmaan, yung mga narinig natin ngayon, sana magtapos na. Gusto nating lahat yun. Pero ang sabi kasi ng Panginoon, Matthew 24:7, kailangan itong mangyari. Kinakailangan mangyari ito. Kapag mangyari yan, huwag tayong magulumihanan. Hindi pa wakas, pasimula pa lang ng kahirapan. Ang gusto ng Diyos sa atin, tayo po ay talagang humanap sa Kanya with all our heart. At ang sabi niya, siya po ay makikita natin. Matatagpuan natin siya. Sabi ni Isaias, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. May God teach His people how to pray. Ito po yung nais ng Diyos sa atin. How to pray. Marunong naman tayo manalangin. Pero ang sabi niya sa atin, humility, with humility and holy fear. Ito po yung karakter din naman na binanggit sa Biblia, karakter ni Noe. Diba? Dala ng banal na takot, kaya sumunod siya sa Diyos kung ano ipinagutos sa kanya. Magandang gabi muli, mga kapatid. Meron pa po ba kayong karagdagan? Kung wala na po, tayo po ay dadako sa ating pong closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong paggabay at pagbantay sa amin sa buong araw at kami ay umabot sa gabing ito. Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagpapahinga, nawa po ay bantayan niyo din po kami na kami po ay magising bukas ng umaga at makagawa naman po kami ng aming mga gawain na naayon lamang sa iyong kalooban. At maraming salamat po sa mensahe na iyong nagkaloob sa amin. Nawa ito ay tumatak sa aming puso't isipan na maging gabay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagawa. Ito naman ang hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, marami pong salamat mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live na patuloy na nanonood. So ngayon, sa ating pong pagtatapos, nais po natin mag-invite sa ating pong mga kasama, mga kapatid at mga kaibigan. Meron po tayong morning devotional alas 5 hanggang alas 6 bukas ng umaga at sa hapon naman po sa ating pong evening devotional mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. So ito po, sana po ay marami tayong tutunan at sana po ay atin po itong sa buhay. Magandang gabi po mga kapatid.